Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Negros. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jepoy at Tubong Bacolod ang aming pamilya. Parehas taga Negros ang aking mga magulang at dito na rin ako lumaki. Hindi na bago sa akin ang mga kwentong aswang na yan. Katunayan, habang lumalaki, ay yan ang laging panakot sa akin ng mga lolo't lola ko. Hanggang sa nakasanayan ko na lamang. Pero hanggang sa makarating na ako sa kolehiyo, ay ni minsan, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Kaya habang nagbibinata, ay hindi na ako nakakaramdam ng takot sa mga ganyang bagay. Para sa akin, siguro ay panakot na lamang to sa mga bata para matulog ng tanghali at matulog rin ng maaga. Nung nasa kolehiyo na ako, sinuwerte naman akong makapag-aral sa isa sa mga prestihiyosong universidad sa Pilipinas. At karamihan sa mga kaklase ko dun ay may mga sinasabi sa buhay. Nang minsang na-discuss ang mga bagay tungkol sa mga kababalaghan, kagaya ng mga sa aswang, dun sa isa sa aming klase sa literature, ay parang nagtawanan yung iba kong mga kaklase. At isa ako sa mga nakitawa dun. Dahil sa panahong uso ng mga cellphone, parang may naniniwala pa rin pala sa mga ganyang bagay. Nasa tingin ng karamihan sa klase namin ay pawang mga kwentong barbero na lamang. Ang negosyo ng aking nanay ay nagbabuy and sell ng mga daing, mga danggit, mga ganyang bagay ba. At yung tatay ko naman taga-drive ng mga pinagbilhan, taga-deliver, at siya rin ang nagbabantay sa isa naming pwesto sa labas ng Bacolod. Minsan may pipick upin kaming mga dried fish sa pier at nagpasama sa akin yung tatay ko para may kasama siyang tagabuhat. Pagkakuha namin sa pier, ay hindi pa kami kaagad-agad umuwi. Meron pa kaming pinuntahan na medyo malayo sa amin. Nung tinanong ko yung tatay ko, ay may dadaanan lang daw kaming kaibigan niya. Kaya naisip ko, baka sa manok to. Ang tatay ko kasi ay mahilig ding magsabong. At kadalasan yung mga kaibigan niya sa amin ay pawang mga mananabong. Pasado 12:00 na nung pumunta kami sa medyo bukid na lugar. Alam ko yung lugar na yun, pero yung partikular na baryo na pinuntahan namin ay hindi ako pamilyar. Maayos naman yung kalsada, ngunit bukid na bukid yung lugar. May mga naglalakihang puno ng niyog at malawak na palayan. Masarap magbiyahe dito. Ang sarap ng hangin. Lalo pat pag magdadrive ang tatay ko mabilis. Nagsasounds lang ako nun sa aking MP3 habang ini-enjoy yung biyahe.
nang makakita ako ng parang matandang babae sa tabing kalsada. Malayo pa lamang, nakita ko na to. At nakatayo lamang ito sa tabi ng kalsada. Medyo hukot na yung matandang babae. Marahil ay sa katandaan. At nakasuot ito ng puting damit na medyo naninilaw-nilaw na. Siguro dahil ay sa kalumaan na rin. Medyo mahaba ang buhok nito, na medyo naghahalo na ang kulay puti at kulay abo. Mabilis pa din ang paandar ng tatay ko, kaya medyo tinitingnan ko ang daanan at yung matandang babae. At panakanakay, tumitingin ako sa tatay ko para masiguradong tansyado niya din yung bilis. Hindi pa rin nagbabago ang bilis ng dala naming pick-up. Wala kaming ibang kasalubong na sasakyan at wala din kasabay. Kaya kalmado lang ako sa front seat ng sasakyan. Nang papalapit na kami, ay nakatayo lang din ang matandang babae sa kung saan siya nakapwesto kanina. Kaya hindi pa din nagbabago ang bilis ng aming sasakyan. Nang biglang tumawid ang matandang babae at eksakto sa pagdaan namin. Kaya nagulat ako sa ikinilos ng matandang babae dahil masasapul ang matanda ng aming sasakyan. Kaya napakapit ako sa braso ng tatay ko na parang pipigilan ko. Kaya napamura yung tatay ko. Oh, bakit? Maaksidente tayo sa ginagawa mo eh. Buti na lang wala tayong kasalubong. Buti walang ibang tao dito. Sagot ng tatay ko. Hindi mo ba nakita pa? Yung tumawid. Yung matanda babae. Sagot ko. Anong tatawid? Kita mo, kanina pa tayong walang kasalubong. Walang ibang tao dito. Tayo lang. Saka walang nakatira sa parte na to. Sagot pa ng tatay ko. Hindi pa. Meron talaga. May tumawid. Pagpupumilit ko pa. Kaka-cellphone mo yan eh. At kakalaro ng PlayStation. Yan, kung ano na nakikita mo. Sagot sa akin ng tatay ko. Kaya tumahimik na lamang ako at hindi ko malaman kung ano yung nangyari. Pero kitang-kita ko ang matandang babae na tumawid at pakiwari ko ay nasalpok yun ng aming dalang pick-up. Nakarating kami sa kaibigan ng tatay ko. Nabalisa ako at hindi mapakali dahil sa aking nakita. Pagkadating doon, ay kaagad kong tiningnan yung harapan ng pick-up. Tiningnan ko kung may gasgas o ano paman. Yung pick-up namin na yun ay may bulbar sa harapan. At sinigurado ko kahit papano kung may gasgas ba yun o wala. Dahil kahit papano ay magkakaroon yun ng mantsa kung sakali. Pagkatingin ko, ay malinis naman ito. Walang galos. At sa buong sandaling naroroon kami sa bahay ng kaibigan ng tatay ko, ay iyon lamang ang tiningnan ko. Pagkabalik namin, ay napansin yun ng tatay ko. O ano, may isagi ba? Nasagi ba tayo? Wala naman, di ba? Malinis naman yung harapan eh. Sabi pa ng tatay ko. Kaya tumango na lamang ako. Ngunit iniisip ko ba din yung nakita ko na yun? Kaya pilit ko na lamang yung binaliwala. Kaya muli ay nagpatugtog na lamang ako at nakinig sa aking MP3.
Ngunit habang binapagtas namin ang daan pabalik, ay inaabangan ko yung lugar kung saan ko namataan yung matandang babae. Malayo pa lamang ay tinatandaan ko ng mga dinaanan namin. At noong mga sandaling yun, ay maghahapon na. Nang mapansin kong pamilyar na ang mga susunod na tinatahak naming daan. Parang ito na yung lugar na kung saan ko nakita yung matanda kanina. Kaya muli ay pinagala ko ang aking paningin sa paligid habang nasa loob ng sasakyan. Habang binabagtas namin yung daan ay wala akong ibang nakikitang tao maliban sa amin. O kahit hayop man lamang sa naturang lugar. Mabilis pa din ang andar namin. Wala akong nakikitang matanda na nasa gilid ng kalsada. Kaya medyo tumingin pa ako sa gilid ng kalsada upang makita na wala talagang tao. Nang sa bandang dulo ng kalsada ay muli kong nakita ang matandang babae. At sa pagkakataong ito ay nakatingin din ito sa akin na tila'y inaabangan ang pagdaan namin. Nanlilisik ang mga mata nito nang bigla itong magpakita ng pangil. Kaya bigla akong napaatras. Nang maya-maya pa ay may narinig ako. Gising! Yapoy! Gising! Uy, gising ka! Nananaginip ka! Sabi sa akin ni tatay. Doon ko napagtanto na nakaidli pala ako. At yung matandang babae na naglabas ng pangil ay sa panaginip lang. Oh, ayos ka lang ba dyan? Sabi ng tatay ko. Kanina ka pa medyo kakaiba ang kinikilos ha? Sabi pa ng tatay ko. Pa, nakita ko ulit yung matanda. Sabi ko. Paano mo makikita nakatulog ka nung pauwi tayo? Sugot naman ng tatay ko. Baka napanaginipan mo. Sabi pa ni tatay. Kaya napaisip na naman ako. Siya yung matanda. Siya yung nakita ko kanina. Siya yung natamaan ng sasakyan. At siya rin yung napanaginipan ko na yun. Pagka-uwi sa bahay, ay medyo balisa ako. At hindi ako makatulog kakaisip dun. Kaya napabili ako ng 2 Red Horse pampatulog. Dahil hindi talaga ako mapakali nung gabi na yun. Nakatulog naman ako ng maayos. At wala akong napanaginipang hindi maganda. Kinabukasan, ay nawaglit na kaagad yun sa aking isipan nang magising ako ng medyo tanghali na. Dahil papasok pa pala ako sa eskwela. Pagkatapos ng aming klase, medyo maaga pa nun. Kaya naisipan ko munang dumaan ng mall para may bilhin at kumain na rin. Kaya medyo magagabi na nung ako'y lumabas ng mall. Pagkalabas ko, nag-aabang na ako ng masasakyan pa uwi. At naglakad-lakad ako. Nang sa kabilang lane, may nakita akong matanda. Medyo nakayuko ito. At halos puti na ang kanyang buhok. At ang suot niyang damit parang pamilyar. Yung puting bestida na manilaw-nilaw na sa kalumaan.
at pinagmamasdan ko lamang ito maglakad. Halos magkakasalubong na kami nang biglang nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Napayo ko agad ako bigla at sobrang tindi ng kabog ng aking dibdib. Siya yung matanda na nakita ko kahapon. Iniwas ko ang aking mukha palayo sa kanyang direksyon. Ngunit parang gusto kong tingnan yung matanda. Kaya medyo tumingin ako ng pailalim at pinapakiramdaman ko kung malapit ko na ba siyang makasalubong. Pailalim kong tinitingnan ang mga paa ng aking makakasalubong. Ngunit ang tindi na ng kaba ng aking dibdib. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa malayo, na parang may nagmamatsyag sa aking bawat galaw. Nang sa hindi kalayuan ay nakatanaw ako ng nakatsinelas lamang at kita ko ang paa nito na parang pagmamay-ari ng isang may edad na. Kaya lalong lumakas ang kaba ng aking dibdib. Kaya hihinto na sana ako sa aking paglalakad. Kaya lamang may mga kasabay din ako naglalakad, kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya pinilit ko na lamang yumuko. Ngunit hindi ko talaga matiis na hindi ko tignan. Kaya sa isip-isip ko ay titingnan ko yung matanda ng isang beses pa. Ngunit parang hindi ko kaya. Parang nadadaig ako ng takot. Kaya yumuko na lamang ako at nagmadaling maglakad. At nung makakita ako ng pwedeng sakyan, ay kaagad-agad ay sumakay na ako pa uwi. Pagka-uwi ko ay hindi ako mapakali. Ngunit wala akong pinagsabihan sa mga magulang ko. Ngunit para akong mababaliw kung wala akong mapagsasabihan. Kaya ang tangi ko lang pinagsabihan ay yung kapatid kong babae na mas bata sa akin. Ikinuwento ko yung nakita ko mula dun sa sasakyan hanggang sa nakita ko kanina. Hindi ko alam kung maniniwala sa akin yung kapatid kong babae, pero hindi ko na alintana yun. Ang importante ay may mapagsabihan ako. Nung gabi na yun ay hirap na hirap akong makatulog. Hindi ako mapakali. Pagulong-gulong lang ako sa aking higaan. At natagpuan ko na lamang ang sarili ko na naglalakad sa isang bukid. Yung mismong lugar na yun ay kung saan kami nagpunta ng tatay ko. Pero sa pagkakataong ito ay ako lamang mag-isa. Ako lang mag-isa ang naglalakad at nasa gitna ako ng bukid. Nang maya-maya pa ay biglang humangin ng malakas. Kitang-kita ko ang paghapay ng mga palay sa tindi ng hangin. Kaya tumakbo ako. Tumakbo ako ng tumakbo. Todo takbo ang ginagawa ko. Nang mapansin kong nananatili akong nasa gitna ng palayan. Parang hindi ako nakakalayo mula kung nasaan ako kanina. Kaya tumakbo muli ako. Nang mapansin kong may humahabol sa akin. Pagkalingon ko ay nakita ko yung matandang babae. Nanlilisik ang mga mata nito at nakatingin lamang sa akin. Kaya pinilit ko pa ding tumakbo.
Halos hinahabol ko na ang hininga ko sa sobrang hingal. Hanggang sa mapaluhod na lamang ako sa pilapil sa sobrang pagod. Nanginginig ako sa takot. Nang bigla na lamang may tumawag sa akin. Jepoy! Jepoy! Pagkatingin ko, ay isang matandang lalaki. Isang matandang lalaki ang kumakausap sa akin. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ng nanay at tatay ko. Bigla akong napabalikwas. Pagkamulat ko ay napapaligiran na ako ng mga tao. Andun ang aking mga magulang at ang kapatid ko. At iyong matanda na nakita ko kanina. Umanahan ka lang, anak. At ginagamot ka, sabi ng nanay ko. At sa puntong yun ay parang nawala ang aking pagkabalisa. At yung bigat na nararamdaman ko ay unti-unting nawala. Nagpatuloy sa ginagawang ritual ang manggagamot at nananatili akong nakahiga. Hanggang sa makatulog muli ako. Pagkagising ko kinabukasan, ay maayos na ang aking pakiramdam. Ngunit naroroon pa din ang manggagamot at ang aking nanay. Kamusta na ang pakiramdam mo, iho? Tanong sa akin ng matandang lalaki na maraming suot na medalyon. Medyo maayos naman na po, ang sabi ko. Wala ka naman bang nararamdamang pagkabalisa o yung hindi ka mapakali? Tanong pa sa akin ng matandang lalaki. Wala na po. Parang maayos na po. Ang sagot ko naman na kumpara kagabi ay talaga namang gumaan na ang pakiramdam ko ngayon. At tumingin ng matandang lalaki sa aking nanay. Nagwawala ka kasi kagabi, anak. Hindi namin alam kung ano yung nangyayari sa'yo. May mga sinasabi kang hindi namin naiintindihan, sabi ng nanay ko. At may isinumbong ang kapatid mo sa amin na may nakita ka daw na matandang babae na parang sinusundan ka, sabi pa ng nanay ko. Ako naman ay gulat na gulat sa mga sinabi ng aking ina. Hindi ko alam na nananaginip pala ako ng mga sandaling yun. Maya-maya pa ay may ibinigay sa akin ang manggagamot. Para itong langis. At meron pang isang nakabalot pa sa isang tela na nakalagay sa pardible. Lagi ko daw yung bibit-bitin. Panguntra ko daw sa mga ganong klaseng nilalang. Ayon sa manggagamot, nakita ko daw ang aswang nang hindi inaasahan. At dahil dun ay sinundan daw ako nito. Yung binigay sa akin ay magsisilbing pangontra ko sa kanila. Simula nun, ay lagi ko nang daladala ang ibinigay na pangontra sa akin ng manggagamot. At hindi na ako nakaramdam o nabagabag ng aswang na hindi ko sinasadyang makita. Kaya kung makikita mo ang aking bag ngayon, bukod sa wallet at cellphone, ay daladala ko palagi ang pambihirang langis na yun at yung tela na may laman na nasa partible. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais lamang po nating i-shoutout si Ma'am Rosalie Sardido, ang paraluman at ang nililiyag ni Boss James Clian. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang isa sa ating magiting na tagapakinig, si Chloe Flores. Shoutout sa iyo. Kamusta ka dyan? At sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Shoutout sa iyo. At maraming salamat sa iyong pakikinig. Regards na rin sa iyong parents. Shoutout sa iyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Joy Iglesia. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa ating channel. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Good Vibes PH from Taiwan. Boss, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi sa Taiwan. At maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Leonsky Gibe, dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais kong i-shoutout si Boss Beshing 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Boss Alia, Briel, at Olivia Norin, Eliza Dankalan. At shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dankalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa aking kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am.
Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, kay Tito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, Boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bungkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arceca. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po.
Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron, and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni May, shoutout. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reina Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.